Hello mga ka-kitchen! Today, gagawa tayo ng isa sa mga favorite kong Chinese recipes, ang Mapo Tofu. Let's start! To make this as authentic as possible, kailangan natin ng Szechuan peppercorn. Isa ito sa mga key ingredients ng Szechuan Chinese cuisine. So, if you look at it, akalain nyo na para lang siyang black peppercorn, but actually, they have a very different flavor profile. This is more on the citrusy rather than peppery. So, para lumabas yung kanyang aroma, tinoast ko muna to, then ipapound natin para maging powder. Next naman ay i-prepare na natin yung tofu. I'm using silken tofu, not soft. Silken siya, so medyo mas matigas lang siya ng konti sa taho. So, i-slice lang natin to into cubes, tapos sa isang pot with water, lagyan natin to ng 1 tablespoon of soy sauce and a pinch of salt. Isi-simmer natin doon yung ating mga tofu. For 5 minutes lang. Dahan-dahan lang kasi madali lang siyang masira or mapunit. On a heated pan naman, maglagay na kayo ng cooking oil and lutuin na doon yung minced beef. I-poke lang natin siya para maghiwa-hiwalay. And then kapag nagkaroon na ng browning, lumabas na yung kanyang oil, iset aside muna natin. Another important ingredient for this recipe is the tobanjan or yung chili broad bean paste. Maglalagay lang ako ng 2 tablespoon, but if you can handle spice, pwede nyo naman dagdagan. Ito yung magbibigay ng umami flavor sa ating Mapo Tofu. So, saute lang natin siya for about a minute. Tapos, isama na natin yung powderized na Szechuan peppercorn. Mag-add din tayo ng 4 pieces ng minced garlic cloves. Kapag naging aromatic na siya, pwede na nating ibalik yung minced beef. Para sa iba pang pampalasa, maglalagay tayo ng 2 tablespoon of soy sauce, 1 tablespoon of oyster sauce, 1 teaspoon ng chili oil. Pwede nyong dagdagan kung kaya nyo ng mas maanghang pa. Then 1 tablespoon of sugar. Halu-haluin lang natin to hanggang sa maging well combined. Then we'll add some water. This is about 1 cup. Enough lang para makover niya yung beef. Then, isasama na rin natin yung ating tofu. Make sure na na-drain nyo na yung water na pinagpakuluan nito. I-gentle mix lang natin. Very, very gentle lang talaga. Tapos, mag-a-add na tayo ng cornstarch slurry. This is 1 tablespoon of cornstarch dissolved in 2 tablespoon of water. Dahan-dahan lang din yung paglagay natin dito. Huwag biglaan kasi mamumuo siya. Hayaan lang ito mag-simmer for about 2 minutes. Pwede nating haluin very gently para lang ma-make sure natin na well-mixed yung ating mga ingredients. Then, pwede na nating ilagay yung garnish na slices of green onions. And just like that, ma-enjoy na natin tong spicy, numbing, and savory Chinese dish. So, what are you waiting for mga ka-kitchen? Grab a bowl of rice and let's enjoy!